it's an assurance and certainty tungod kay kung dili nato ni magitan sa atong kaugalingon unsa ka 100% ang kaluwasan nga gihatag sa Dios alang kanato. Everything, atong salvation dili nato ma-enjoy. Ang atong kaluwasan, ato ra gihapon, we will struggle our Christianity. And mo niya ako nakita sa mga churches, sa mga Kristohanon, they are dugay na sila sa pagpangalagad sa Ginoo 10 years, but they're struggling their salvation, they're struggling their Christianity. Na naman, tungod kay wa nila makitaan ang ginatawag na basic foundation nga gi-offers Ginoo, which is assurance sa atong kaluwasan nga naa kaniya. So, let's begin this lesson by declaring that isagin sa kapa o kung sa kapa, kung sa manang imong kagahapon, God loves you and He wants to have a personal relationship with you. Mao gini ang kabubuton sa atong buhi nga Dios. Ingon sa Ephesians, He has chosen us before the creation of the world. So, ito ay desire ang atong buhi nga Dios bisag ka. Kung sa man imong kagahapon, kung sa man ka itom, no? Ang imong kagahapon nga murag wa na kay paglaom, God chose you, no? Aron magkaroon ng personal relationship nga na kaniya. Ngano ato bang hisgutan kining relationship kang Jesus Christ as one of the most important thing na dapat natong maintindihan sa atong salvation, sa atong relationship nga na kaniya. Tungod kay ang relationship nato kay Kristo, it is the only way that we will be saved. Natin na sa Acts chapter 4 verse 12, tingnan din na, salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. So meaning to say, what yung lain? No? Why laing pangalan ilalom sa langit na ihatag natin buhay nga Diyos except Jesus Christ, except having relationship with Jesus Christ. So morning pimin ako ginasulti sa church, dili ang denomination ang makasave sa Tuhan. Hindi po ang ating relihiyon ang makapagligtas sa atin. It cannot save us. It's not our doctrines that can save us. Dili ang atong mga doktrina. So kung sa panakaninyo pagkahanay, pagka-memorize, dili tungod kay maayo ka mong debate sa imong doktrina, na way makapildi sa imong doktrina, makatindog ka klasa, way mo sugol na kanimo. Bisag unsa pa nakahanay, bisag unsa pa nimo kaisog sa imong nabalaan sa Biblia. Di kita makaluwas ka na kanimo. Na naman, ingon sa Bible, there's no other name under heaven by which we must be saved. Kung saan naman yun? It's only our personal relationship with Jesus Christ. So, masiguro lang ginato na Lord, alam ko yung relationship na naka ninyo. Then, you step into that assurance of your salvation. Well, kung di ka sigurado sa imong relationship, well, all throughout sa imong kakristohanan, you will struggle your Christian life, no? Ang imong Christian life paling-paling, no? Kita ra pong Kristohanon nga usahay dasig, usahay luya, usahay dasig, usahay langit, usahay, no? Usahay mo ra pili nato langit gid ka brad, sunod semana impierno gid ka brad, sunod bulan langit gid ka brad, sunod tuig impierno gid ka brad. Maunay mga ilhanan nga wa gyud makaintindi sa pundasyon sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Maunay mga gingon sa Bible na nahimo na lang kang relihiyoso, napanwa yun ko nakailangan ha kanimo. In fact, kung basahin ni Matthew 7:21, ang ginan sa Ginoo nga ba siya kailangan itong mga pastor na naghimo mga milagro. Hindi no? Basahin ni Matthew 7:21, no? Daghang mga naghimo milagro sa akong pangalan. Napanwa yun ko nakailangan ha kanila. Naman, ang buot pasabot sa atong buhi nga Diyos ito, it's the relationship na atong nahibalaan, na atong nasayran na nasa atong buhi nga Diyos. Sakit ni igsoon nga naman. Niabot ko sa punto sa akong kinabuhi nga agna ko, Lord, nakailangan ko nimo na ang relationship na natin mo. Only to find out, Lord, wow, pag-iday ko nakasugod sa akong relationship na natin mo. Ready ba na ato na ma-discover karon? No, ready na well, maybe the Lord is beginning to speak sa ato mga kasing-kasing. Aron ihatag afresh ang pagsabot sa atong kamaturan sa atong pagbasa nga kaniya. So, relationship, it's the only one that can save us. Now, ang $100 million question nga ihatag nga kanimo. Saved na ba yun ta or not? Ang pangutana, brothers and sisters. Kanus aman nagsugod ang imong relasyon nga sa Diyos? When do you think your relationship with Jesus
has started. Kini nga pangutana, brothers and sisters, mauni dapat matubag nato ka pangutana aron maplastada nato ang ato mga kaugalingon nga Lord, naa na gyud ko sa imong kamot. I'm safe. I'm 100% safe. I am assured sa akong kalugasan. Kanus ama nagsugod ang imong relationship sa atong buhi nga Dios. Ipangutana namo ni sa kadaghanang mga tawo, daghang mga tubag ang ilang itubag alang kanako. Ngunit nagsugod daw ilang relasyon sa Ginoo ni Jesus Christ sa dihang nag-attend sila sa born again church. 5 na katuig, 10 na katuig, ug 20 na katuig ikan karon. I tell you, brothers and sisters, bisan pag 100 ka pa katuig nagsulod-sulod, nagsimba taga Domingo, dili na mo'y basihan na ikaw nakasugod na sa imong relasyon sa Diyos. Pastor Tam, na naman ko yung members, na naman ko yung membership dito sa isa ka born again church. Pangalan sa church, Glorious Church. I tell you, brothers and sisters, dili na mo'y basihan na ikaw nakasugod na sa imong relasyon sa ating Diyos. Siguro ako ba, mga niya akong reason sa una. Pero sa mga nagsugod ang imong relasyon kay Jesus Christ, Pastor Tam, yun ako, inborn ko. I'm an inborn Christian. Kaya gipanganak ko, nga anak ko sa pastor, ako papa pastor, nga akong mama pastor, nagdako ko sa simbahan. Meaning to say, ang akong relasyon sa akong buhay na Diyos is inborn. I tell you in the New Testament, di mo mabasa sa Biblia ang ginatawag na inborn Christianity. That is a misunderstanding. Wa nimo masabtan ang imong relasyon sa atong buhi nga Dios ug maunay ang imong pagkaintindi nga Kristohanon kung naman. Labi na kanako kay nagdako ko sa church, di gani ko makaapil og mga sa school sa una, kid-joy kay ko naman. Di ko pabilon sa akong mama og mga outing, labi na Domingo naman. Naagi ko sa church, no? Nagdako ko nga drummer sa church, guitarist sa church, worship leader sa church, di pwede nga maka-absent ko sa church, ako na lang i-assume na nag-relationship kay Jesus. Naman, daghan akong kanta na memorize, daghan akong wali na lunggan, kapila na ko, wala ko absent, pag-bumili ko, ako galing isakripisyo, ako pag-eskwela, akong enjoyment sa akong pagkabatanon sa pag-eskwela, aron makasunod na ko, di na ko ma-imperno, makasunod na ko sa simbahan, apang what yun ko makasabot sa akong relationship kay Jesus Christ. And I tell you that if you are born, you're an inborn Christian, I tell you that's not biblical. Inborn Christianity is not biblical. Maura na imong kamahayan kung maura na yung konsepto, prinsipyo na imong gunitan sa imong kinabuhi. Siguro another thing, a misunderstanding sa ilang relationship kay Jesus Christ. Kanus naman nagsugod ng imong relationship kay Jesus Christ. Pastor Tam, katong nagundang ako sa akong bisyo. Unya, nagbago na ako sa akong kinaiya. I tell you, dili ang kinaiya o dili ang kabaguhan sa atong karakter mo ay basihan. Daghang mga drug-addict na nagbago. Daghang mga atheists, daghang mga dimutong Diyos na nagbago sa ilang kinaiya. Nagundang sa ilang mga bisyo. And yet, wala gihapon sila ay relationship sa atong mga Diyos. Nagbago kinaiya. Tungo na, Pastor Tam, masukanod kayo ko, pero karon di na ko masuko. Born again naman ko. I tell you, di na mo kasi yan. Nag-drug addict, igsoon niya, tumuna masukanod, karon di na masukanod, pero drug addict nang gihapon siya. It's just a character change, but not a life change. So this understanding, kung kumulibot ka karon sa mga churches mo, na yan masihan. Yan, kung sa church, nakakanta na ko, nakabalo na ko praise the Lord, kabalo na ko hallelujah, kabalo na ko mo ampo, kung sa'yo ampo, pero wala yun din na masabda nga, magkanusan, nagsugo ng ilawin sa Diyos. Ano man, kining mga butana, kining mga external na mga butana nga ilang makita, di mo makita sa Bible. In fact, ang mga Pariseo, mas kutan pa ka na ito, mas religyoso, mas silos pa ka na ito, mas kumukuantag mga religious activities, mas active pa na ito ang mga Pariseo, apang mga nagkikasama ni Jesus Christ. Huwag mo nakasabot sa akong relasyon na nakaninyo o sa inyong relasyon nga ni kanako. So, when did our relationship with the Lord starts? Kinahanglan matubag nato na. Kaya kung di nato na matubag, brothers and sisters, huyang ang atong banlag, huyang ang atong kaluwasan, huyang ang atong pagsabot, niining pinaka-precious na gift na madawat nato sa atubangan sa atong buhay ng Diyos. Well, sa pagtubag niya ng pagtanaha, let me give you this answer. Kung sa may gitudlo, what the Bible teaches about how can we start our relationship with God. Ang tubag ni so taga-tagang negative answer. One of the negative answer na ihatagan natin ninyo mawala dito.
we cannot initiate, or we cannot start relationship with God because sin has become a part of our nature. Ang unang tubag niini sa Bible, dili nato kaya sa atong kaugalingon nga pagpaningkamot, bisan pagmuluhod ka gikan sa pultahan hangtod sa altar, bisan pagmuluhod ka sa asin, magpabunal ta o magpalansang ka sa cross, kung basahon nimo ang Bible, dili nato kaya na kita makasugod o relasyon sa atong Diyos. Ano man? Because sin has become a part of our nature. Ang kasalanan, mao'y nahimong parte sa atong pagkatao. Kung sa maling kasalanan na atong gisgunan din Igsoon. Ang kasalanan, brothers and sisters, it's in all of us. Ayaw inabutan ako, Pastor Tam, ako'y kasalanan. Wala, Igsoon. Romans 3:23. Pwede natin basama ka ng Romans 3:23. Go. All have sinned and fall short of the glory of God. Romans chapter 3 verse 12. Let's read together. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Wow, what an indictment! Tingnan ko, Lord, wala isa. What if butan ko katao? What if wala ko ibisyo? Sa Bible, wala yung sa katao na makahimong relihiyoso sa iyang kaugalingon. Makapahimong makasugod ang relasyon nga nasa akong buhay na Diyos. Kaya kung sa Bible, bisan kung sa panimo ka holy, bisan kung sa panimo position sa church, bisan kung sa panimo ka pugihan sa mga ministry. Kapag po, labi na, if you are involved sa church karon daghan mo ministry, abi nato ang ministry maunay atong definition sa atong buluhaton sa atong buhay ng Dios. But I tell you, bisan unsa pa ang atong ginabuhat sa church, ug wa ta makasugod sa proper foundation sa pagintindi sa atong relationship sa atong buhay ng Dios. Isa na ang itubag sa Diyos alam kaninyo. Isaiah 64:6. All our righteous acts are filthy rags, and like the wind, our sins swept us away. Tanawa ni, no? Sakit ni, if you are already officer sa church, sakit ni kung labi na dugay-dugay ka na nangalagad sa isang church, nadagan ka nahimong sigali, ikaw ang tiglipyo sa church, ikaw ang musician ka sa church, kami ko na yung musicians din, a worship leader ka sa church, elder o deacon ka sa church, pero hangtod di mo masabtan ang pundasyon sa mong pagpangalagad sa atong buhay na Diyos. O rin tanaw sa atong buhay na Diyos. Tanan nga atong ginahimo, trapo lang at ubangan sa atong buhay. Ingalak panik, no? Dili lang siya trapo. Ingon sa Bible, filthy rags. Kining filthy rags, Igsoon, saan yung filthy sa Bisaya? Baho, ngilungig, filthy, no? Grabe, no? Trapo lang, dili lang siya kay trapo. Apan, hugaw na trapo at ubangan sa atong buhay na Diyos. Imagine that. You know, I came to realize this when I'm already 4 years in pastoring Glorious Church. I came to see this. Nakita na ko ang realidad din. 4 years na ko. It's my 7 years na siguro din sa church. So 6 to 7 years. Imagine. Yes, I just started understanding my new relationship with the Lord. After that, sa dihang gisog na Igsoon, wala na ako kabalo. I mean, the church members know this. Tingala na lang ko, nagtubo ng membership sa church. After those, tingala ko, Lord, wala. Sa dihang wala na hinuong ko, wala na ako ipakita kung kinsa ko, kung saan ko ka-creative, kung saan ko kabugihan sa pagpangalagad sa Ginoo. Ito na hinuong na buhat ng Ginoo. Sa ministry, ngayang ihatag din. So, why? No, naman, Pastor Tam, tanan akong ginabuhat, wala may bilis at pangan sa atong buhay na Diyos. It's because of sin. Sin ang atong isgutan. Kung saan din na kasalanan, Pastor Tam, sin is not just what we do, but what we are. Abi na ko sa una, kasalanan, kay nangawat ko, nakasala ko, kay nagbisyo ko, nakasala ko, kay nang-rape ko, nakasala ko, namatay kong tao, ay mamartyrer, nakasala ko. Abi na ko mga sasala, kadto mga nasa prisuhan, makasasala, hindi na sila dagdag, ay magkitakop, nagali na sila sa ilang pagkamakasasala. Abi na ko, ang kasalanan is about what I do. Ang kasalanan sa akmoning mga butang ang akong gihimo. But I tell you, that's wrong. Sin is not about what I do,
But sin is about who I am. It's a nature. It's me. Whether I do nothing, I'm a sinner. In the eyes of God, mabita na yung sino, bisan pag naghimo kong relihiyoso butang, sala, kaya ko natubangan sa Diyos. Yan naman. Bisan pag wak ko naghimo, mga dautang butang sa akong kinabuhi. Kahit ipanganak ko sa nature sa kasalanan. Muna ginatawag o nature of sin. Muna ginatawag, if you are a Catholic, ito doon kayo, nag-school naman ko sa Catholic school, ang akong gitunat sa Catholic theology, di panganak ta, nga doon na ginatawag nga original sin. This is the same. No? Original sin. Naapalang ka sa sinabubunan sa imong inahalin sa Biblia. Nagkarga ka na sa kasalanan. You are already carrying the iniquities of this world. Imagine mo, makaibihin mo. Mao siguro nga kung ipanganak ang bata, igsool, hindi ipanganak ni katawa. Tanang bata, o di na mo hilak, patay na. Siguro, at that time nga giluwal siya sa kalibutan ka ng bata, kapag na siya, wag pa ko'y nahimo, I'm already a sinner. Wala mo na masabti mo muna. Amin na kung ang kasalanan, hoy, nakasalanan, pinabakakap. Muna yung judgment na makita niyo sa church. Makita niyo sa sulod sa church, muna, hoy, ikaw, naging kanin, himantayon kayo, no? We are after holiness, upon what na to masabtan what holiness is all about. What righteousness is all about. Well, so we discover that sin is not about what we do, but sin is about who we are. It's a nature. Everybody say nature. May kung nature ikson, ang imuhang tatay kulot, ang imuhang nanay kulot, ang imuhang tatay itumon, ang imuhang nanay itumon. Pag anak ni mo, sa maning itsura? Kulot o itumon. Masisi ba di mo ang imuhang nanay? Tatay, dili. It's a nature. It's part of our nature. Ang imong tatay kulot, imong nanay kulot, imong nanay ito, imong tatay ito, di panganak ka na puti, istrito buhok. Abnormal. It's not a nature. We are born into the parents of our mother and father, Adam and Eve. They are simple. They brought about ilang gidala ang nature sa kasalanan na nibisag kinsa nga ipanganak sa kalahi ni Adan o ni Eva. They are born in sin. Wala ko na. Kinsa ito masisi, Lord, wala ka po inahimo. No, hindi na ito masisi ang Ginoo nga napanganak na sa kasalanan niya naman. That's a part of our nature. Masisi ba nato itong ginikanan? Masisi ba nato ang Ginoo nga Pilipino ta? Ano ba man ko na Amerikano? Ano ba man ko na Amerikano ang tanong? Kaya gusto ko, no, why? It's a part of my nature. Pagpanganak pa lang na Pilipino na ko. That is also true sa atong relationships sa atong Diyos. It's not about what we do, but it's about who we are. Meaning to say, brothers and sisters, because of sin as our nature, all, everybody say all. Tungod kay ang kasalanan, dili ay sa atong binuhatan, ang kasalanan kinsa tatanan. Apil ang atong pagkareliyoso, apil ang atong mga donasyon, apil ang atong pagkamaayo, apil ang atong ginahimo sa church na napagod, na gapoy na ta. Tingali ko gihan kay ka ng musician, ko gihan kay ka ng tiglimpyo sa church, apil na tanan, apil na sa gitawag sa atong buhay nga Diyos, filthy rights. Hatod, nawa na ito nakiti ang atong relasyon na natin. Sa ingon sa Romans 6:23. Let's read together. At least in your kids in your side now. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. What is sin? Sin is not an action. Sin is a nature. What is the wages of sin? Death. Meaning to say, kinahanglan, the Lord will settle first my death. The Lord will first settle the nature. Ang aktuwa kay nature na ako ang sin. Christ will first settle death in me. Now, hinahinay ninyo makitaan na nung si Kristo na pagkamatay sa krus. Kita? We can only see this by faith. Di natin makitaan sa natural. Sa mga mata. Apan hinay-hinay nga abrihan sa balang Espiritu Santo ang inyong mga kasing-kasing, nakitaan ninyo, brothers and sisters, ang spirituhanong butang na giandam sa atong buhay na Diyos, na gitawag niyang kaluwasan.
natin makita, balik-balik kita. Nahimo na tayo-relihiyoso sa church. Ano tayong position sa church, nakakanta sa church, at magkanta, mag-ampo, pre-request, mag-pre-request muli sa balay. Then we don't know, himo, at papangalagad sa Ginoo. Wala ka nato ang minatawag na assurance and certainty of our salvation. And because sin, kung saan ang sin? Sin is a nature. It's us. And because of this, ang unang pangutana, brothers and sisters, ang first question, aron kita makasugod sa atong relasyon, sa atong pagpangalagad sa Ginoo, you need to settle this question first. Pastor Dan, how can sin be removed so that I can start my relationship with God? Mauning una nga prinsipyo na dapat atong sabtan. Kung saan marako pagtanggal sa kasalanan, aron makasugod ko sa akong pagpangalagad sa Ginoo. Tanggalon ang imong bisyo, tanggalon ang imong pagkaluran. It's not the action, my dear. Tanggalon ang imong pagkadiri niya simba. It's not about action. Siguro bisitahan ko sa pastor, hoy, maunay gina. Settle karon sa mga churches na wa nila makiti ng kasalanan at sa tawanas. How can we solve this problem? Actually, sa mata sa tao, kining ang problema is without solution. Wala may solution. Kung saan ito mag-solve? Wapatagahin mo. Pagkasalanan na ta. Di ba nanakpan ba? Kung saan ito mag-solve niya na? Kunya, hanggang ka dili matanggal, kining kasalanan ka na to, we cannot start relationship with Jesus. Kasi God, there's no sin. God is holy. Apa nag-offer solution ng Biblia. Nag-offer of solution ng Bible, brothers and sisters. Kunya, ang unang dapat natin masabtan, the solution is not from us. Ang solution ni ining kasalanan, dili nagagikan na ni kanato. Well, isolve na ko ang kasalanan, well, nakunano na akong bisyo. Isolve na ko ang kasalanan, well, magsigma na ako taga-domingo. Well, isolve na ko ang akong kasalanan, ako ng palanggaon, akong asawa. Well, isolve na ko akong kasalanan, di na ako masuko. Well, isolve na ko akong kasalanan, mag-donate na ko sa church. That's not the solution. Pero ang problema, maunay mga pamaagi na ginahimo karon sa mga tao in order to solve sin. But the solution of sin is not found in us, nor coming from anyone from us. Nung basahon, Ephesians chapter 2 verse 8. Nasa inyong manual. Paki-check ano kung sinabi yung man na nagabot na wala yung mga manuals. Okay, paki-check sila. Ephesians chapter 2 verse 8. Can we read that together? Go. It is by grace you have been saved through faith. It is not from yourselves, not by works. Very clear. Ang atong kaluwasan dili nagagikan kanato o dili nagagikan sa atong binuhatan o bisan unsa pa kamaayo ang atong binuhatan. Think about that. Well, Pastor Dan, how can we remove sin? There's only one solution that the Bible offers, brothers and sisters. It's found in Hebrews 9:22. Sin can only be solved by blood. Everybody say blood. Death. The wages of sin is death. Meaning to say, blood symbolizes death. Symbolizes life. Kung naging sa Hebrews 9:22, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Muna sa Old Testament, brothers and sisters, makasala sila, naagyo'y dugo. Sa Old Testament, kung nahimo kang Hudyo, kinahandaghan kang karnero. Why? Why is the blood of Jesus necessary for the solution? Nga ang dugo ng ni Jesus Christ, ang atong dapat masabtan, aron atong masabtan ang solusyon sa atong kasalanan, unya makit-an nato ang kasiguruhan sa atong kaluwasan. Di nato na makit-an, brothers and sisters, tap how atong pagkakristohanon bisag kung sa nato kadugay na nangalagad sa Ginoo. Why? It's only the blood. Atong tanawon ang blood, kung atong tanawon ang significance sa dugo in the Old Testament, makasala gali sa Old Testament, patay din na sila karnero. Balumana.
Makasala ka ron. Example, I'm a Hudyo. This is part of the Old Testament. If I'm a Jew, makasala ko, kuha akong karnero, akong patyon. Ang iyang dugo akong sprinkle dito sa altar. Ano man, it signifies my death. Apan ang problema, ang karnero, the life of a sheep is only eternal life ba? Naba eternal life ang mga animals? Wala. Temporary life lang ang animals. Imagine, ang solution sa kasalanan sa isang Hudyo is temporary life of a sheep. Mauna, mahatag mo niya is temporary solution sa iyang kasalanan. Muna, kung makasalanan sa Hudyo sa Old Testament, offer siya ka ng karnero, iyang i-offer, masaylo siya sa iyang sala. Masaylo siya sa Ginoo. Apan pagkaugma, makasala na po ng tao din Makasala na po siya. Offer na po siya karnero, no? Nagkakasalanan is offer na po karnero na dito sa templo, adlaw-adlaw na i-offer. Every day. Endless. Millions of sheep, millions na karnero, di mas billions of karnero ang nagugol dito sa manuman. Kay why undang ang pagpakasala sa mga tao manuman? It's about nature. Hangtod na may tao sa kalibutan na ay karnero na pag-apatsyon. Why? Because no solution. Temporary solution na ang gihatag sa karnero. Look at that. A temporary solution. A temporal blood of the animal. Wala ba mo kabalo sa Old Testament? Mas precious pa ang dugo sa hayop kaysa dugo sa tao. Ano ba ang dugo sa hayop? Gamatod sa Ginoo. Dugo sa tao? Ikaw ihawod dito? Di kita gamatod sa Ginoo. Ano pagpasay naman? Nanalaytay kanino ang nature sa kasalanan sa iyong dugo. Look at that. Brothers and sisters. So temporary solution. Blood of an animal. Now, may man dito sa Old Testament, daghan sila karnero. May nanginat ako, daghan karnero, daghan man sila kita. Kasala sila, kuha sila karnero, ikaroon sa mga daghan karnero din, no? Ay, daghan karnero din, kaya at least, makasala ko, kabalo ko, mag-over na po karnero, dawato na po sa Ginoo. That's the only solution, blood, death. The wages of sin is death, kamatayon. And it's the shedding of blood that we can find forgiveness to our sins. Panlahi sa New Testament, brothers and sisters. In the New Testament, dili kay temporary animal ang gihatag na solution aron ma-temporary solve ang problema sa kasalanan. Eternal Son of God na ay eternal na kinabuhi na magpaula sa iyang dugo aron ang linisag kinsa nga modawat nga nakaniya kanang dugo ang magiula dito sa altar sa templo. Makadawa o kapasayduan na way kanalusan. Get that point? In the New Testament, it is God who initiates. Hay, magulat sa Ginoo. Mahurot na lang ang 1 billion years. Nagsige, nag-offer ang mga tao. Karnero, why? Solusyon ng kasalanan. Mo na lang ang Ginoo. Hay, nako. Niya, Jesus Christ. Ikaw na lang. Ikaw na lang munawag sa kalimitan. Aron mo hatag sa imuhang dugo na eternal, aron ang ilang padawat na kapasayduan, eternal. Pero ilang ulit, Christ na lang. Nagtulo siguro ang luha ni Jesus Christ, inong siya sa Father. Not my will, but your will. Automatic kayo si Angel Gabriel, no? At dahil sa kay Mary, no? At dahil sa kay Mary, ang Holy Spirit, ang dugo, ang ginabuhi gikan sa langit, musulod sa imuhang tiyan, aron gini mahimong pagkatao sa kalibutan, aron ang iyang dugo, mahimo siyang kaluwasan, mahimo siyang salvation sa mga tao. Ay, remember mo kay Angel Gabriel? Itawagin si Mary, unya kung sa ingon ni Mary nga na kaniya, kung saan na ay alien na musulod sa autiyan gikan sa langit, na ay eternal life na musulod sa autiyan. Ay na lang si Mary buutan. Ingon ni Mary, Gabriel, be it done unto me according to your words. Wow! So si Mary, so nagbaptos. Wa siya gihiraptan, hindi sa kinsa ng mga lalaki. Ang nagbaptos, nitubo ang kinabuhi na dili ipanganak sa nature sa kasalanan.
Nitubo ang seed, nitubo dira na ay kinabuhi, nitubo sa tiyan, nga dili gipanganak sa nature ni Adan o ni Eva. Dili kaliwat sa tao. Kaya nga naman, kung kaliwat sa tao, sinful. Tubo igsuon sa tiyan ni Jesus Christ sa tiyan ni Mary. And look at this, because this is the point that I would like to emphasize to you right now. Samtang nagdako si Jesus Christ sa tiyan ni Mary, gidesign sa Ginoo ang womb, ang tiyan sa mga babae. Gikan pa sa sinugdanan, brothers and sisters. Nga ang dugo sa bata, dili mo mix sa dugo sa nanay. Wala ka matingala? Type B ka yung nanay, type O. Parihang anong tamo, hindi ka na. Anong type A ko, ma'am? Anong ikaw, type B? Anong lahat na naman? Gidesign yun sa Ginoo. Before the creation, God has the plan of salvation. Gidesign sa Ginoo nga ang dugo sa nanay dili magsagol sa dugo sa anak. Ano man, kay kung musagol ang dugo ni Mary sa dugo ni Jesus Christ, mahugaw ang dugo ni Jesus Christ sa anak. Look at that. Is Mary sinful or not? Is Mary a human or not? Tao ba si Mary? Di panganak mo siya sa kasalanan, hindi. Mary is just like us. She is sinful. Because she is human. Because sin is not an action, but sin is about nature. It's about us. Apa nagtubo si Jesus Christ, namana ba niya, natakdan ba siya, na tawagan na contaminate ba ang iyang eternal blood without sin sa dugo sa tao? Wala. He is God. Panganak niya din sa kalibutan, igsoon, wa gyo'y appetite kaniya ang kalibutan. Ang appetite niya, ang pangunahuna ni Jesus, He's a different kind of person. Kaya ang dugo na nanalaitay sa iyang lawas, dugo na diligikan kamadan, dugo na gikan sa langit. Man, preparation ko sa iyo, na kinindugo ang o yung iulang, alang sa kapasayduan sa aking kasalanan. Wow! Are you following me? God initiates. He sacrificed His own Son, His eternal life. Now, naglakaw si Jesus Christ. Ingon sa Bible, the wages of sin is death. The gift of God is eternal life. Kung ang si Jesus Christ may kasalanan ba o wala? Is Jesus Christ sinful or not? No. Natintal ba siya sa kaway? Wala. Wala. So, dapat ba siya mamatay? Hindi. No. Wages of sin is death. Dapat ba siya mamatay? Hindi. Hindi. Hindi ba siya kasalanan? He must not die. Panig sa ikon sama. Ikambyo na ako ang imong kinabuhi sa kinabuhi sa mga tao na dapat namatay. Jesus, ikaw ang mudawat sa judgment sa kamatayan. Aron sila na mudawat kanimo, makadawat o kinabuhi na walay katapusan. Si Jesus, iputos, no? I-torture si Jesus Christ. Sabi niyo, the blood of Jesus Christ poured out na mabukabalo, pagbitay ni Jesus Christ dito sa cross, gidus lang ang iyang kilid at ligawas tubig na lang. Na-drain ang iyang dugo, kanan. Every drop of His blood is being offered to you and me. Imagine. Ngayon sa uban, kung si Jesus Christ, ordinaryo lang na tao, si Jesus Christ ipanganak ng karpintero. Ang karpintero sa una daw igsoon, grabe no? Sila pang buwang pato, sila pang buwang trusong matsa, grabe no? Ngayon, nag-training man si Jesus ng karpintero, i-prepare sa ginawa mo survive siya sa crucifixion. Kadaghanan nga gi-crucify, nakalang sa dalan, patay na. Tungod sa torture. Jesus Christ. Hangtod sa cross. Hangtod nga wa na isa ka drop sa... Di ba kita yun sa Bible? Hangtod nga wa na isa ka drop sa dugo nga mutulo sa iyang lawas. Kaya ma-offer anak ka. Diyos lang na tubig yung igawas. Tingundayin niya, it is finished. Lord, umana
nga gi-offer ko sa altar. Ang akong dugo gi-sprinkle dito sa temple. Ibig kinsa na mudawat ka na. Kapasaylo ang ilang mga kasalanan. Look at this. God gave His life, God gave His Son to us. Ibig kinsa na mudawat sa iyang dugo. Ang death ni Jesus Christ is our offering. Hindi na kinahanglan ng tao karnero. Salamat siguro, hindi na kinahanglan ng karnero. Araw i-offer natin sa kasalanan. By faith, dapat makita natin, Lord, Jesus Christ is offered for me. Now, if God offered His life to us, Pastor Tam, kung sa may apat, how can I receive that offering? What is my part in the making of this relationship? Nabalaan ako dito na ulaw ko sa Ginoo. Kung sa may akong part, mas masukla na nato akong relasyon kay Jesus Christ. Because as what we have said, without relationship, there is no salvation. It's not religion, it's not denomination, it's not anything that can save us. Now ask yourself. This is the most important question that we need to answer. What is your part in order to start this relationship with Jesus Christ? Wow. Nakakahiya, pero sabihin ko sa inyo, our only part is to freely receive God's gift of salvation. That's our only part. It's not works. It's gitawag ang salvation of gift, dili reward. Kung sa'y difference sa gift of reward. Ang reward, imong trabahuan, aron imong madawa. Ang gift, walang dawato. That's why salvation is, hindi na ko rin naintindihan sa mga. Binago ito muna ang kaliwasan is a reward. Kinahanglan ako ng trabahuan, kinahanglan pagdo ko, kinahanglan may kumalit, kinahanglan faithful ko, kinahanglan. I tell you, brothers and sisters, kapuyon ka sa pagpangalaga, di malugay ka backslide. Because first and foremost, you miss the point of God's gift of salvation. Salvation is a gift and not a reward. And our only part, nakakahiya, pero it's the Lord. May kulang pa ba sa gift of Jesus Christ sa cross? Is there anything lacking? Kulang pa ba ang iyang pag-antos? Kulang pa ba ang pagpatuloy sa iyang dugo? Kulang pa ba ang dugo na nagagikan sa langit? Gusto pa ba ang dugo magikan sa impyerno? Sagot! It's a complete sacrifice. Freely receive that. Wow, Pastor. Sabi ninyo, ako na nakitaan, mura kong nagkuyos, mura kong naggamay, mura kong naulaw sa inyo. Ang next question, Pastor Tam, how can I freely receive this? Listen to this. We receive this free gift by means of a personal decision to believe. It's a personal decision to believe by faith in the Lord. Wow. Have you made this decision? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever decides to believe it is a decision. That whosoever decides to believe in Him should not perish but have everlasting. It's a decision to make. Nice istorya. Si Jenny, ba dali wala? Jenny, no? Si Jenny o si Raul. Si Jenny o si Raul. Si Raul is anak sa isang prince. Kaya si Jenny isang Pilipinang ordinaryo, no? Ordinaryong Pilipina na nakatira sa kubo. Si Raul ay dato kayo. Kaya nakita ni Raul si Jenny, nagbakasyon siya sa Pilipinas. Pagkakita niya kay Jenny, na-attract siya sa simplicity ni Jenny. Morena mga madali, no? Kanya kita sa ilong, siyempre Pilipino, kanya simple lang, yung smile, attracted kayo si Raul. And then pagkakita na kay Jenny, siyempre Prince, dato kayo si Raul, nagkano lang siya, introduce niya kamulingon, can I ask your number, Jenny? Kata yung number. Kinabukasan, to make a long story short, tawag si Raul sa hotel.
Jenny, I will not go back to my country. Masaliit siya ang prince. Kung dili ka musugod, ang dinner namin. Wow, something good is happening. Ino ni Jenny. Oh, hindi kasi pwede yan sa amin dito sa Pinas. Kailangan may chaperon. Makakipot nga style sa mga Pilipinas. So, no problem, Jenny. Kung na lang ka ng chaperon. So, nag-date sila sa Royal Hotel. Sa Crab. Out sila. Yan, uli sila. Wow, nagka-orient sila. Wow, gihapon ni uli sila. Nag-stay siya sa East Asia Hotel. Ingon gihapon niya kay Jenny. Jenny, tomorrow I want to bring you to Hong Kong. Kung sugot punta ka, ano na dito? 1 week vacation. Yun yan. Hoy, basing mamahalan ka, kay kinahanglan niyo. Chaperon, no problem. Abot ka ng gastos. Kinabaan. Ini si Jenny, excited kayo, no? Ato sila Hong Kong, ato sila Disneyland, and then they go there 1 week, no? And then go back. Yan, pagkasunod si Madina, muli si Raul, no? Yung pura-pura nanay, tibok si Raul, sila kasing-kasing niya. Jenny, I decided to stay here probably 1 year or 2 years, I don't care, but I would like to invite you somewhere in Europe. Jenny, imagine siya, no? Jenny, gusto ko siya yung mga dalaga nila, hindi gusto yung nga klase nga kabongga nga maniligaw. Ingon ni Jenny, I don't know kung payagan ko sa akong nanay. Iubahan ang imong nanay. Ha? Pangako, iubahan ang imong nanay. Isa sila pamilya, isuroy sila ni Raul sa Europe. Everything. Naku, ikasto si Raul. Siguro million na. And then iulik sila. And they know each other. Jenny and Raul know each other. Nagkatamanay na sila, naginitikay na sila. Siyempre, no? Sige naman, magkasuot yun. Bahagi ako ni ulit si Raul. And after mga 1 month in Jenny, I don't know if we can go somewhere in Singapore. Ingon niya, Raul, ingon na ako mama o papa, trust na sila sa imo. Bisag wala na to yung chaperon. Wow! Diba? So, ato sila huwag ka na, Singapore, 1 week sila dito, nag-dinner sila, nag-lunch, and everything, and then nagkasukuray sila, gentleman, kay sila, no? Sa isa sila room, no? And then, they go back here. They go back in the Philippines, and then, di ulit, happy kay Jenny. Si Jenny muna kinilupad sa kasasaya, mura pa na nakatamak sa yung taigson, ganuman. What a wonderful blessing na nakilala niya si Raul. Then Raul called her up again. Niya, Jenny, pwede ba ta na musuroy sa Israel? Sure. For 1 month. 1 month? Grabe na. Siguro nagastos ni Raul Nixon, abot ng 5 million. 5 million? Pero prince, what is 5 million? Sa isa ka prince. And then, ato sila dito for 1 month. Ato sila naglakaw sila sa Dead Sea. No, tanan, papo kayo nilang experience ito. Suod na sila kayo suod. Grabe na nila kasuod. Then, iulit sila sa Pilipinas with all the pasalubong. Pag-ulit nila sa Pilipinas, sa airport pa lang ingon si Raul, Jenny. Pwede ba na ako, instead ng akong driver mahatod sa inyong balay, pwede ba na ako mismo ang mahatod sa inyong balay, sa inyong mama o papa? Wow! Siyempre, piling si Jenny. Pupulupot si Jenny. Let me think first. Pero at the end, sagot niya po si Jenny. Ihatod siya ni Raul sa isang Mercedes Benz. Paingon sa ilang balay. Nakubo-kubo lang yung tao, no? Nanoktok sila. Surprise! Na namin ni Raul, ikan sa Israel. With all the pasalubong, no? Dito, no? Tanan, pasalubong sa ilang nanay siya, mga igsoon, lipay, kaya sila, anak ko ng mga papa ni Jenny. Wow! Thank you, Raul! Istorya sila dito igsoon. Nanihapon sila sa sunod sa balay ni Jenny. Nag-ihaw o native yung manok, no? Makaon nila si Raul. Kunya, samtang uli na si Raul, nitindog si Raul. Niya. Gusto ko mo announce sa inyong pamilya. Ingon niya. Kasi gusto na ako mo doon sa ako ang lugar, somewhere siguro, where ang papa ang king. Gusto na ako dito na magpuyo. Kay ako o si Jenny nanay relasyon magpakasal. Nahilo ang pamilya. Si Jenny nagilak. Nahinay siya kilak. Kaya mo naman, ano naghilapan si Jenny? Raul, Jenny, ano naghilapan ka? Tindog si Jenny. So, ingon niya, Raul, yes,
5 million na yung nagastos ka ako. Raul, yes, siguro close na ta. Grabe na atong uban-uban, ang atong kinatawan ay. Grabe na ang atong giatuan, hindi na ma-spelling ang atong experience. Kita lang duha sa atong pag-date, sa atong pag-dinner. Ang imong mga nahatag, kanako ang mga regalo, hindi na ako mabilang. Raul, kahilak si James. Kapag po Raul nga, kanimo ning gihimo tanan tungod kay gusto nimo nga pagkaroon ng relation ako na ning nakitaan, ako na ning na-feel sa akong kasing-kasing. Kahilak si James. Pero Raul, nagdesisyon na ba ko? Ako ang sumunod. Nagdesisyon na ba ko? Makita na, did I make my yes? Did I make my personal decision na i-accept na ako ang imong offer na magpakasal na ako na nanatay relationship? Hindi ako nag-assume ko. I just assume, hindi ko ba gano'n ako? No! You need to respect me. I'm a Filipina. You need to respect me. That you need my approval. Nagkakita na ako, ani brothers and sisters. Na ako, Lord, dugay na ako ng alaga na na kanina. Ako kayo ng desisyon. Na ako kang tawagan. Pagkakita na ako ni ini ang akong kwarto nasa taas no? During that time, bitawag ako, dakan ko sa akong room no? Dakan ko sa akong room, niluhod ko sa akong room, naging mo personal decision sa Ginoo. Ko Lord, dugay na mo nanalagan, di mo kapilan ako nagastos ka na mapamasahe ka na kanimo. Naghanap mo na atuan ng mga camps, naghanap mo na atuan ng mga puta, aron kunuhay mo, celebrate mo, simba ka na kanimo. Wa pagid ko nakahimo og desisyon na kabago na. Brothers and sisters, kayo mo na baka desisyon sa iyo. O basic assumption lang gihapon ang iyong pagpangalakad sa iyo. Basic nga lang gihapon ka-inborn, ay inborn ako Pastor Dam, nakasimba ako Pastor Dam, naman ko religion, member man ko sa isa ka-church, unless you did not make a decision to accept Him as a personal Savior. No relationship has started. That is what the Bible is teaching. What is decision? Nasa inyo ano? Decision is about our repentance. What is repentance? It is admitting that we are a sinner. 1 John 1:9. Let's read that together. 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. And another is not just repentance, it's faith. Decision involves faith, is to accept Jesus Christ as your personal Savior. Romans 10:9. Let's read this together. If you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Confess in your mouth. And this is a decision. Kinahanglan we really need to confess. Lord, first, repentance. Kay balukong nga wako'y mahimo sa akong kaugalingon. I'm a sinner by nature. Ayaw lang sa Lord, ako nangawat ko. Di na kinahanglan sa Ginoo. Lord, nang-rape ko. Whether what kind of grace, just accept you are a sinner by nature. That's repentance. Lord, makasatanan akong gihimo, Lord, filthy rags, I'm a sinner by nature. Lord, karong adlaw mo himo ko sa position. Dawaton ta ka. Dawaton ang libre imong i-offer na kaluwasan. And I tell you, brothers and sisters, you have started your relationship with Jesus Christ. Young people, brothers and sisters, nakahimo ka na ba niya ng desisyon? Hindi ko gusto mong gawas ka niya ng church ko. Kasi naibigla ka mo abot mga matay kang wala ka nakahimong decision, then you don't have relationship with the Lord. You do not have salvation. Kung wala ka, let's just bow our heads. Let's make a prayer of decision. And this will be the starting point of the assurance of our salvation. I want you to pray a prayer. Pray it with me. No, it's an English prayer, pero okay lang. No? Ayaw isipa na ako ang nag-pray. Isipa na imuhan in prayer. It's your decision to the Lord. If you want to kneel down, you just kneel down. Pero it's up to you. You offer you the Lord. Accept that free gift of salvation to the Lord.
Follow my prayer. Make this your decision. This is the starting point of our relationship with the Lord. Can we just pray? Follow after me. Dear God, I know I'm a sinner. And I can't do anything to earn my way to heaven. Make it louder. I believe that Jesus took the punishment for my sins by dying on the cross and coming back to life. Now, church, listen. Tell it to the Lord. I accept Jesus as my Savior and Lord. And I will try my best to please you all the days of my life. Thank you, Lord, for forgiving me and saving me now. In Jesus' name, I pray. Amen. If you made that personal decision, brothers and sisters, officially, you have started your relationship with Jesus Christ. And salvation is yours. Now, another important thing that we need to understand. Pastor Dan, what happens? What happens immediately that I make my personal decision? Kung saan nahitabo, nakahimo ka. If that decision is your decision to accept that free gift, you are already saved. Anong nangyari, Pastor Dan? That is, kung na kay birthday, Dixon, today is your spiritual birthday. Hindi mo siyang i-accept ka. It's the official, you have accepted. And then what happens? You won't believe this, but something happens today. Number one, your name is already written in the book of life. The moment na mong i-accept siya, mo siya i-receive, isulat na yung pangalan sa libro sa kinabuhi. And second thing, your eternal destiny was changed. Una, dili pa ka-anak sa Ginoo, wala pa mo yung relationship, your destiny is heaven. Today, your destiny is heaven. Number three, you are now a child of God. Number four, all of your sins are forgiven. What is forgiveness? Forgiveness by the blood. Dili forgiveness kay imong gibagko ang imong kinabuhi. This is forgiveness. Number five, you are sealed by the Holy Spirit that now lives in you. Brothers and sisters, kung ipanganak ka dito sa Pilipinas, isulat ang imong pangalan sa NSO na kay birth certificate. Sa langit mo po. Our citizenship is in heaven, ingon sa Bible. When you accepted Him today, na kay birth certificate sa langit. What a wonderful experience. Pastor Tam, ma-erase pa ba na akong pangalan? Mga na mga butang atong isgutan as we move on in atong klase discipleship 101. But for now, let me just tell you, it's all yours. Salvation is a gift, not a reward. Dawata na kanimo. I don't care kung sa imong kinaya. I don't care kung kinsa ka. I don't care kung sa imong ginapasaan ng mga problema. I don't care kung sa realidad imong ginatubang ini kalibutan. But one thing for sure, kung you have accepted Him, you have received salvation right at your doorstep. You are now a son of God. Pastor, let God work for that. Lord will begin to work in your life. It's all yours. It's God's gift to you. What a favor. Now, brothers and sisters, you have just made the most important decision in your life. You have just begun a relationship with God, and you will definitely spend heaven with Him. Tingnan mo katapat. Congratulations. That's salvation. Tinater, wala kang kabalo sa imong ginabuhi. But congratulations, you receive salvation. Not as a reward, but as a gift. Ato na. Pawiyon naman sa Ginoo dili. Mo ni mga butang atong isgutan as we move on sa atong ginatawag nga discipleship. Atong palakpakan atong Diyos. That's the end of our first